Isang hating gabi sa probinsya namin, may narinig ang batang si Mara na parang may umiiyak sa kalsada. Tapat lang ng bahay nila ang kalsada, kaya madali niya itong narinig. Nang sumilip siya sa siwang ng bintana, may nakita siyang batang babae na nakatayo lang ito sa gitna ng kalsada, nakatalikod at duguan ng palda. Tahimik lang ito, hindi gumagalaw at hindi rin lumilingon. Tinawag ni Mara ang mama niya, pero pagkasilip nila sa bintana, wala na ang batang babae sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nalaman nila sa kapitbahay nila na may batang babae palang namatay sa kalsadang iyon at 5 taon nang lumipas simula nung nangyari ang aksidente. 6 na buwan pa lang ang pamilya ni Mara simula nung lumipat sila sa probinsya namin, kaya hindi nila masyado alam ang mga kababalaghan sa probinsya namin. Ang sabi ng kapitbahay na sagasaan ang batang babae habang pauwi mula eskwela na nasa edad na 6 na taong gulang. Ang suot daw ng bata noong naaksidente ay puting blouse at pulang palda. Simula noon, hindi na binubuksan ni Mara ang bintana kapag may naririnig siyang umiiyak sa kalsada sa 10 oras ng gabi. Kasi minsan, ang tunog ng iyak parang nasasaktan at humihingi ng tulong, paanyaya para sumilip ka sa bintana. Pagtapos ng 1 linggo, araw ng Lunes, tapos na ang oras ng klase pero si Mara ay hindi pa rin nakakauwi sa bahay. Hinanap ito ng magulang niya pati na rin ang mga pulis at tanod sa barangay namin. Ngunit 12:00 na ng hating gabi hindi pa rin mahanap si Mara kaya ipinagpabukas na lang nila ang paghahanap sa kanya at para makapagpahinga rin ang mga tanod at pulis. Kinaumagahan 6:00 ng madaling araw na pasilip ang nanay ni Mara sa bintana at nakita niya si Mara nakahilata sa gitna ng kalsada, duguan ang buong katawan. Napatakbo ng mabilis ang nanay ni Mara sa kalsada para tignan ang nakahilatang si Mara at nalamang bangkay na lang ito.